sector and employees. Aton palakpakan si Mr. Maximo Montero. Walong utos! Huwag kang magnakaw! Hindi ako magnakaw. Mayong hapon sa tanan. Samtang nagapadulong kita diri kagaina, nagasinggitan kita. Ang tao, ang bayan, kasama ng simbahan, ngayon ay lumalaban. Tugangan natin, ang guro, ang tao, ang bayan, tuloy-tuloy ang laban. Ang guro, ang bayan, ang tao, kasama ang simbahan. Tuloy-tuloy ang laban! Tuloy-tuloy ang laban. Lugangan naton sang guro kay basi mambal kamo nga kami nga sektor do medyo maayo niyang amon nga amon nga tindog tungod kay medyo mataas ng amon nga sweldo. Medyo mataas lang. Siling gani nila, education is life's greatest social equalizer. Kung mahatagan naton ang aton mga kabataan sang quality education. Paano naton mahatag sa aton kabataan ang quality education? Isa ka pamaagi, amo ang pagtuman sang rekomendasyon sang UNESCO nga dapat 6% sang aton GDP makatugid sa sektor sang edukasyon. Siling nila sa siningatuig, sa tuig 2026, ang ginaproponer nga budget 6.7 trillion. Kag siling nila 1.2 trillion dira makadto sa sektor sang edukasyon. Siling pagin nila, ginapabugal nila, first time in the history of Philippine budget that the biggest chunk of its budget is given to education. Hindi kita magpatalang, hindi kita magpadala sa pagpatalang. Inang 1.2 trillion nga na, actually nag-represent sang 18% sang budget proposal sang 2026. Pero malayo inagihapon sa 6%, kay ang 1.2 trillion is only 4.1% sang aton nga GDP. Di nga wala ginatag ang kabugusan nga budget nga dapat ginahatag naton sa social services, ilabi na gid sa edukasyon. Kag ano ang nangin resulta sini? Siling sang DepEd nga sa din ako bahagi, no? Kay ako manunudlo sa isa ka sa publiko nga pag-eskwelahan. Siling nila agad to nga mahatag naton ng quality education sa aton kabataan. Kinahanglan naton sang dugang nga 30 to 56,000 teachers. Sala, ang kinahanglan naton dugang nga 156,000 teachers. Agad to nga matuman naton ang rekomendasyon nga dapat sa kada classroom 35:1. Agad to nga malabot naton ang ginahandom naton nga quality education. Pero libot kamo sa public schools sa bilog nga probinsya sa Iloilo. Wala naganubo sa 40 kag nagalapot tubtob sa 60 ang estudyante sa tagsa kabulutuan. Masabat lang naton kag mahatag ang quality education kung maging 35:1 kita kag inamatuman lang kung dugangan naton sang 165,000 classrooms ang bilog nga public school sa Pilipinas. Mabati ka mo kag sa hindi sa 165,000 classrooms nga kulang, hambal mismo ni DepEd Secretary Angara, pila ang ila na patindog sang tuig 2025 sa pangkadamo 22 kit out of 165,000 classrooms. Paano natin malabot ang atong ginahandog ng quality education? Pagkatapos, mangaki kita kung magpagawa sa result ang PISA, ang
Program for International Student Assessment. Sa diin ginambal nga out of 81 countries in 2022, pag-istoryahan nato ng reading comprehension, taas kita, kay number 79 gid kita. Ang iba number 1, ang iba number 2, kita yan 19, pang 79 out of 81. Grabe ang pagpangabudlay sa mga manunudlo. Pero siling pagpangabudlay sa mga manunudlo para mapaalam ang aton kabataan, wala sila ginahatagan sa nagakaigo nga sweldo. Siling sang ibon kag NEDA, ang dapat nga sweldo sa isa ka manunudlo o sa isa ka pamilya nga 5 sila dapat wala naganubo sa 42,000. Pero pilang nabaton sa mga teachers kay kalaban ng teachers 1, 2, and 3 aral na sa 30, 32 kag 34,000. Malayo, gani nagapanawagan kita. Kamo nga mga kongresista, kamo nga mga senador, kamo nga in charge ng budget sa atong gobyerno, talupangda ang kinahanglanon sa aton mga manunudlo. Ang busdamlag sa aton nga pungsod, ara sa kamot sa aton mga manunudlo. Gani nga dapat sila naton tamdon sinagakaigo. Pero nga hindi ni matuman, tungod kay ang matako nga pundo naton nagkadto sa korupsyon. Gani ang aton panawagan, tanan nga may kaangtanan dapat pamatbatan, tanan nga may kahilabtanan dapat silutan. Maayong hapon sa tanan.